Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Bakit daw pinagkakaabalahan yung impeachment ni Sara, samantala daw ang daming problema ngayon ng bansa? Itong isang lawyer na ito, Regal Oliva ba to? US $1, ang kapalit is 60 pesos and 10 centavos. Tapos impeachment pa din ang nasa utak ng Kongreso, gag lang. So, nakita nyo? Ginagamit nilang issue, bakit daw ang pinagkakaabalahan ngayon ng mga anti-Duterte o kontra kay Sara, bakit daw hindi na lang palampasin na muna yung palampasin na yung kaso na yan ng impeachment, tigilan na yan kasi politika daw yan. Ang mas kailangan daw ngayon ng tao, itong napakataas na presyo ng mga bilihin at ang dollar, ang peso bagsak na, 60 pesos na daw ang ang peso exchange sa dollar. Kaya sabi nitong isang dapat yan na daw yung pagkaabalahan. Na sufficient in grounds ang case na ito ni VP Sara at sasalang sa March 25 magsisimula ang hearing. Yan talaga ang priority nyo at yan yung pag-aaksaya nyo ng panahon, yan yung quote-unquote na i-overtime nyo. Ba't hindi kayo mag-overtime, aralin nyo paano maibsan itong problema ng presyo ng gasolina o paano matugunan yung nakaamba o patuloy na pagtaasan ng presyo ng bilihin. Nakakadiri at nakakagalit na talaga. I don't know why the Filipino people ay hindi pa rin galit. Alam nyo mga kabunyo, ginagamit lang naman nila yan mga krisis na yan para palibrihin si Sara. Ginagawa naman ng gobyerno yung magagawa Ginagawa naman ng Kongreso yung magagawa. The same tungkol sa krisis na yan. At the same time, ginagawa rin ng Kongreso yung pagpapanagot kay Sara. Hindi pwedeng yan. Parang sasabihin mo, itigil na yung impeachment kay Sara. Kasi ito na lang asikasuhin natin. Itong mga batas para sa krisis na ito na nararanasan natin. Pareho yan kailangang aksyonan ng Kongreso. Tama yung sinabi ni Congressman Terry Ridon. Nagpasa naman sila ng mga aksyon para makatulong. Inalis na yung binigyan na ng powers ang presidente na i-lift ang mga taxes, yung mga i-suspend ang excise fuel tax, yung iba pang pwedeng magawa ng presidente using emergency powers sa panahong ito ng krisis. Pinasa na yan ng Kamara Pinasa na rin sa Senado. So ibig sabihin, ginagawa naman ng Kongreso yung trabaho. Ngayon, pagdating sa impeachment, trabaho yan ng Kongreso. Gagawin din nila yan. Pagdating naman sa pagtugon sa krisis, trabaho na yan ng presidente. Ang presidente naman, hindi naman involved yan sa impeachment. Anong problema? Kaya yung mga yung mga rason na yan ng mga DDS na wag na daw pagkaabalahan ang impeachment dahil may problema tayo ngayon dahil sa gira ng Iran. Ang gusto lang nila, makalibre si Sara. Si Sara mismo, isa sa mga problema ng bansa. Ibig mong sabihin, papalampasin mo yung mga korupsyon na ginawa ni Sara dahil lang sa krisis nating kinakaharap ngayon. Kaya nga natin pinapanagot ang mga korap sa ating bayan kasi nilustay nila ang pundo ng bayan. Yan yun. Pinapanagot din natin yung mga involved doon sa anomalya sa flood control. Tuloy-tuloy pa yun. Ako nga, kung napanood nyo, pinapanawagan ko na ipatawag ng Senate Blue Ribbon si Amina Pangandaman sa si Bersamin. Napanood nyo yung live ko doon? Nag-live ako tungkol dyan. Hindi pwedeng palusutin yan sila Amina Pangandaman sa si Adrian Bersamin. Kasi malaki yung pananagutan nila. Dapat silang mapanagot. Kung talagang may pananagutan sila, dapat silang managot. Bakit? Dapat gawin yun. Imbestigahan si Amina Pangandaman. Alangan namang DBM secretary ka. Wala kang alam. Alangan namang hindi mo alam yung mga nangyaring anomalya sa flood control. Pero hindi pinapatawag ni Senador Ping Lacson. Kaya sabi ko nga, dapat ipatawag ni Senador Ping Lacson
si Amina Pangandaman. Hindi pwedeng hindi sa kasi Adrian Bersamin. May mga pananagutan yun. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, mali yung sinasabi na dahil may krisis, dahil may investigasyon sa anomalya sa flood control, yan na lang daw muna ang pukusan, yung krisis sa kayong investigasyon sa anomalya sa flood control. Huwag na daw yan kay Sara kasi politika yan. Hindi yun. Ha? Oh, ano lang yan? Ginagamit na lang yan na issue ng mga DDS para makalibre si Sara. Ang mas tama ay tugunan ang problema sa pagtaas ng presyo ng gasolina at mga bilihin, ipakulong ang mga sangkot sa anomalya sa flood control, tuloy-tuloy, at panagutin din si Sara, i-impeach si Sara. Lahat yan. Hindi pwedeng ititigil mo yung mga yon, ititigil mo ang impeachment kay Sara dahil lang, ang fokusan na lang daw ay yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, gasolina, crudo. Yun na daw ang fokusan. At saka yung yung pagpapakulong doon sa mga sangkot sa anomalya, sa flood control. Wag na daw si Sara kasi politika lang daw yan. Sinasakayan ng mga DDS yung issue na yan para palibrihin si Sara. Pero hindi. Tama yung sinabi nila Congressman Terry Redon. Lahat yan gagawin dapat. Nagpasa na ng mga batas ang Kongreso para bigyang emergency powers ang presidente para tumugon sa krisis. Trabaho na ngayon ng executive. Ngayon, ang executive, wala namang pakialam yan sa impeachment. Trabaho rin yan ng House. Yung pag-iimbestiga sa mga anomalya sa flood control, DOJ yan, Blue Ribbon, at saka Ombudsman. Tuloy-tuloy din tayo sa pagpapakulong. Dapat ipakulong na si Villanueva, si Jingo Estrada. Imbestigahan na rin sila Amina Pangandaman, Bersamin. Habang si Sara din, tuloy-tuloy din ang impeachment sa kanya. Lahat yan. Lahat yan dapat nating, Kaya makikita nyo, ako, paiba-iba ako ng mga topics. Talagang tinutugunan ko lahat yan. Sa kanang bunyog. Yung issue ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, tinatalakay namin yan. Sa isang channel nga namin, yung bunyog, YouTube channel, saka bunyog page, nagtalakayan kanina sila Colex Suliman, ang mga leaders ng bunyog. So, ito mga kabunyog, ito ang gustong makita ng taong bayan. 1, tugunan itong pagtaas ng presyo ng mga bilihin. 2, ipakulong ang mga sangkot sa anomalya sa flood control. 3, i-impeach si Sara Duterte. Lahat yan importante. Lahat yan importante. Mga kabunyog, mga kababayan. Hindi pwedeng sabihin na wag na muna yung mga investigasyon sa flood control, yung mga magpapakulong sa mga senador. Sasabihin na naman nila yan, politika yan, sabi ng mga DDS. Pinupolitika lang si Villanueva, si Jinggoy. Wag na daw muna yan. Fokusan na lang muna yung problema sa pagtaas ng presyo ng gasolina at mga bilihin. O wag na din daw muna si Sara Duterte. Kasi may mas malaki daw tayong problema. Itong krisis ngayon na nararanasan natin. Hindi. Lahat yan kailangan nating tugunan. Tugunan natin ang krisis na ito. Ipakulong natin ang lahat ng sangkot sa anomalya sa flood control. Huwag nating tantanan yan. At si Sara Duterte, ipa-impeach din natin. So yan, mga kabunyog. Yan ang tama. Yan ang tamang gawin natin. Okay? Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.